mga debaters. Let's welcome our panel. First up, faculty member ng TUP College of Management and Multidisciplinary Studies and Committee on Decorum and Investigation Chair, Associate Professor Angelica Bruzola Hari. Makakasama rin natin ang Chief of Staff ng King of Party List, Office of the Representatives, Jude Asigle, Attorney Cesar Ong. And last but not the least, doctorate student in Philippine Studies at UP Diliman, researcher and Philippine International Studies Organization member, Professor Paul Mark Mohamed Amir Andres. So we're very thankful sa panelist natin ngayong araw. Medyo maswerte tayo ngayong araw. And of course, bigatin, Kuya Jude. Kaya naman, simulan na natin ang balitaktakan. Ngayon, kilalanin naman natin ang dalawang team sa magtutos ngayong araw. Bawat panig ay binubuo ng Gen Z students mula sa TUP na handang ipaglaban ang kanilang paniniwala. Unahin na nga natin ang Team Affirmative. It's time to slay. Hi, I'm Kirby Giranilo, 20 years old, from College of Science, Bachelor of Science in Information Technology. Debate, ano, Tara? My name is Aldrin Aquino from College of Industrial Technology. My motto in life is, no one is better than me and I am better than no one. Emil Dalisay, College of Science, 22 years old. Pinahamon namin kayo sa pagisan ng Salakay. Team Negative, let's get it on. CJ Canlara, 23, from Bachelor of Science in Civil Engineering. Paano sila manlalaban kung walang kalaban-laban? Hey there, this is Sandra Hevery Flores, 22, from the College of Engineering, taking up Bachelor of Science in Civil Engineering. Team Affirmative, you better watch out. Chief Brian Hizon, 23, College of Science, Bachelor of Science in Environmental Science. Yung isang buwan na preparasyon nyo, isang araw lang sa akin. Bago magsimula ang sagupaan ng mga ideya, panoorin muna natin ang mechanics ng balitaktakan. Dalawang grupo na binubuo ng tig-tatlong estudyante o speakers ang magtatag-isa ng talino at galing. Ang Team Affirmative at Team Negative. Bibigyan ng tig-isang minuto ang team leader ng bawat grupo para sa kanilang opening statement. Mayroong tig-isa't kalahating minuto ang bawat speaker para ipresenta ang kanilang argumento. Maaaring humingi ng opinyon o komento ang host mula sa mga panelista kaugnay ng pinagdedebatihang issue. May tig-3 minuto ang bawat grupo para magtanong sa kabilang panig. May pagkakataon din silang sumagot at depensahan ang kanilang punto. Kapag masyado ng mainit ang balitaktakan, patutugin ang bell bilang senyales ng cool down moment. Magtatapos ang balitaktakan sa pagbibigay ng tig-isang minutong closing statement ng dalawang teams. Magkakaroon ng deliberasyon para suriin ang performance ng bawat team. Pipili ang mga panelista ng best debater at best team base sa mga sumusunod na pamantayan. Content and reasoning, 40%. Delivery and presentation, 40%. Audience impact, 20%. For a total of 100%. Mga kabalitaktakan, ready na ba kayo? Kuya Jude, ano bang hot topic ang ating pagdedebatehan ngayong araw? Princess, sa gitna ng patuloy na tensyon sa Middle East, tumataas ang presyo ng crudo sa world market. Direktang apektado rito ang mga Pilipino, lalo-lalo na ang ating mga drivers, operators, maging ating mga motorista at commuter. Kaya
naman, malaking usapin ang pagsuspinde ng fuel excise tax o di kaya pagbibigay ng ayuda. At ako, tama ka dyan, Kuya Jude. Habang ang iba ay naniniwala na ang tax relief ay makababawas daw sa pasanin sa pangmatagalan, may mga iba rin nagsasabi ang agarang ayuda ang mas kailangan daw sa mga apektadong manggagawa, lalo na sa transportation sector. Kaya mahalagang masuri natin ang bawat panig at posibleng epekto nito sa ekonomiya at sa buhay ng mga Pilipino. Panoorin po natin ito. Matapos ang ilang linggong pagsirit sa presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa, dulot ng sagalot sa Middle East, ramdam pa rin ng bawat Pilipino ang epekto nito, lalo na ng mga motorista, drivers,